Califabton, amoy nakaka-joyful. Califabton, amoy nakaka-joyful. Califabton, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS, trending and Isang battle show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Legal. Nagbabalik pang DZRH, usapang legal kasama ang Panyaran ng Bayan, Attorney Rina Seco,
At tinatalakay po natin may kinalaman sa pagpapanotaryo ng inyong mga or ng ating mga dokumento. Kasi at some point kahit ako din po ay nagpapanotaryo din ng aking mga dokumento. Kasi kahit po ito ay not necessarily para sa disposition or tungkol sa mga kontrata ng mga properties. Pero yung po like mga affidavits, yung mga sworn statements, napakahalaga po ng presensya ng abogado, presensya natin sa notary public. Ayan. Usapang Legal. So balikan po natin yung ating talakayan again, yung paulit-ulit na doktrina na sacrosanct o na yung personal na appearance requirement po, tungkulin po ng notary public, na i-demand na signed in his or her presence. Yung notarization in the absence of signatory is a breach of duty. Kasi meron pong sinusumpa ang tungkulin ang mga notary public. Meron pong rules on notarial practice na yun po ang nire-require na ma-comply ng mga notaries public. Usapang Legal. So again, paki-flash nga po ulit yung question kanina. Yan. So yun, yung may deed of sale na noong 2023 nagkapirmahan, pero 2026 pinanotaryo, pero noong 2025 patay na pala yung seller. Ayan. Kung pipirma kung halimbawa po sa sitwasyon po nito, ano nga ba yung kailangan, ano nga ba yung consequence kapag hindi haharap sa notaryo? Ang maling notarization po, walang personal appearance at walang ID ay ground for administrative sanctions on the part of the notary public or laban sa notary public or laban sa isang abogado. Kabilang po yung revocation ng notarial commission at maaari din pong suspension at eventually kapag po ito ay repeatedly ginagawa ng isang notary public, maaari po siyang matanggalan ng lisensya bilang isang abogado. Ayan. So in fact, dito po sa Brosas Gary versus Riago, this is a 2023 case. Yun pong abogado dito ay guilty ng pag-violate sa 2004 Rules on Notarial Practice at Canon 2 Section 1 and 2 ng Code of Professional Responsibility at suspended po siya from the practice of law for 2 years. So imagine mo, kung ikaw ay isang abogado at ang bread and butter mo, ang pinagkukunan mo ng iyong ikinabubuhay ay ang practice of law, suspended ng 2 years, ano na lang ang pagkukuhanan mo ng kinabubuhay. At ni-revoke din po yung kanyang commission. Anong ibig sabihin nun? Hindi po yung commission na from the sale of something, commission is the authority to notarize. Yun po ang ginagrant ng korte. At pinagbawalan na din po siya na mag-commission, being commissioned as notary public for a period of 2 years. So, yun. Kaya po yun ang paaring pagdaanan ng isang abogado. So, pwede bang mapirmahan muna bago pumunta sa notary? Ayan, yan yung common, di ba? Attorney, pwede na bang pumirma kami muna? Kasi pag nandun sa notary, hassle pa eh. Magpipirmahan na muna kami dito sa office or dito sa bahay or dito sa restaurant, At kami, pupunta naman kami sabay-sabay sa notary public. Ayan. Pwede ba yun? Pwede naman, pero sa kondisyon na kailangan pa rin humarap ng personal ang signatory sa notary public at i-acknowledge niya, i-acknowledge niya, pasensya na po, i-acknowledge niya yung i-acknowledge po niya yung na kanya ang pirma at voluntary o voluntaryo ang kanyang pagpirma doon sa dokumento. Usapang Legal. Kaya hindi po uubra yung magpipirma kami dito sa office tapos yung inyong messenger ay puntahan mo nga si Attorney Don Billionario. Puntahan mo nga si Attorney Don Billionario at ipanotary mo itong mga dokumento namin. Total naman pinonotarihan yan kasi magkakilala naman kami. Ikilala niya ako, kumpanyero ko yan eh. Or kakilala niya ako or dati na ako nagpapanotaryo. Hindi po yun uubra. Nire-require po ng batas ang personal presence. So kahit pa ngayon ay nagpirmahan na kayo dito sa opisina, kung bukas ninyo ipapanotaryo, kayong mga nagsipirma doon,
no, ay kailangang mag-appear pa din doon sa notary public. Usapang Legal. Ayan. O saan kayo magpapanotaryo? Attorney, dito kami sa Pasay nag-execute, nagpirmahan ng mga dokumento. Saan kayo magpapanotaryo? Di sa Pasay. Huwag kayong pupunta doon sa Quezon City. Dito kayo nagpirmahan. Mali yun. No, di ba? So, napakahalaga po, no, yung paring jurisdiction. Remember, yung kay sa usapan noong nagkaroon ng investigasyon sa DepEd, no, yung mga dokumento ng DepEd na sa Pasig, tapos taga Manila ang nagnotaryo, 'di ba? Nagiging issue pa rin 'yon, ano? Usapang Legal. Bakit pumirma ang notaryo sa lumang deed of sale? Affected ang professional kapalit ng maliit na halaga. Actually, hindi po maliit na halaga ang bayad sa notaryo, ano? Kamamahal po, kaya marami pong abogado na bagaman at wala namang kaso, walang nahahawakang kaso, nagnonotaryo. Malaki po ang kita. May mga kakilala ako na kumikita ng milyon-milyon sa pagnonotaryo, no? Yung iba ginagawang bread and butter yung pagnonotaryo. Sabi ko naman, di pa ako nagnonotaryo, FYI, baka puntahan nyo ako dito at magpapanotaryo kay sa akin, no? Si Attorney Cam po nagnonotaryo, pero somewhere in Cavite ang kanyang commission. So doon lang po siya pwede for documents executed in Cavite or somewhere in Cavite. Pero kung ako po or pupuntahan nyo dito si Attorney Cam, hindi po yun uubra, kasi si Attorney Cam sa Cavite, wala po akong commission or wala po akong kapangyarihan na magnotaryo. Ina-apply po yan pag ako po ay ready ng madisbar or siguro pag ako po ay nag-retire na, saka ako magnotaryo. Usapang Legal. Yan. So, ano po yung risk ng hindi personal na appearance? No? Maliban dun sa risk doon sa notary public, ano ba yung risk sa inyo? No? Kung halimbawa kayo yung mga partido. Yung maling notarization po undermines the public character. Kasi kapag ka po ang isang dokumento ay naging not notaryo, ito po it becomes a public it has a public character, it becomes a public instrument. Usapang Legal. So ito po yung checklist, ha. Lahat po ng signatories ay present, no? Syempre kailangan yung original na document, kasama din po yung mga attachments, no? Halimbawa, mayroong special power of attorney kasi halimbawa ang nagbebenta ay si Don Billionario, ino-authorize niya si Jeric Barreto, no? So yung special power of attorney kasama incorporated doon. Halimbawa naman ay korporasyon ni Don Billionario, korporasyon kung saan opisyal na signatory si Don Billionario, no? So meron siyang secretary certificate, no? Duly saying na meron siyang kapasidad or binibigyan siya ng kapangyarihan ng board of directors, no? Ng board of directors na mag-transact, pumirma, no? Doon sa dokumento or doon sa transaksyon. Usapang Legal. At napakahalaga, valid IDs, no? Binanggit na po natin ano yung mga valid IDs. Government issued ID, hindi po sapat ang CTC. Yan. Pumirma sa harap ng notaryo o kung napirmahan na, mag-acknowledge personally. Yan. Personally na ako po yung pumirma dyan, voluntaryo ko pong pinirmahan yan, narito po akong ID, tingnan niyo po yung mukha dyan sa ID, mas maganda nga lang po ako sa personal. Okay, mas maganda lang po ako dyan sa ID, although pag government ID, di ba? Mukha tayong multo dun sa government ID eh. Ewan ko nga ba kung bakit ang mga camera sa gobyerno ay napakapapangit, di ba? Nagmumukha tayong katawa-tawa o ang pangit natin sa mga sa mga passport. Usapang Legal. Pero maganda ako dun sa aking driver's license. Nagulat nga ako, bakit kaya maganda ako sa driver's license at saka sa UMID? Pero sa passport, ay kapangit-pangit. Ewan ko ba bakit ang pangit ng camera ng ating mga ahensya ng gobyerno. Attorney, depende sa halaga ng notaryo. Pag may ordinary lang gamit para sa business permit, 3,500 ang singil. Depende sa declared sale. Yes, no? Usually 1.1 to 1.5 percent, no? Yun po ang mga charges. Pero yung ibang abogado, kapag nanghingi ka ng resibo, ay times 2. Usapang
legal. So ang tanong, valid ba ang deed of sale na 2023 pinirmahan, 2026 ang notaryo, pero 2025 namatay ang seller? Valid ba? Valid po yung sale. No? Valid po yung bentahan, no? Pero yung deed of sale na ninotaryo after namatay na, no, ng seller, raises some issues, no? Defective po yung notarization. Pero kung mapatutunayan, no, kung mapatutunayan po na nagkaroon talaga ng bentahan at ang pagpirma ay nangyari noong 2023, personal na pumirma yung mga taong involved dito, bagaman at hindi valid or bagaman at defective yung notarization, the document remains valid or the transaction, yung transaction ay nananatiling valid. Usapang legal. So isa-isahin po natin, ano ang kahihinatnan o ano ang karapatan nung nagpadala ng mensahe bilang buyer. Kung tunay po yung 2023 na pirma at may meeting of minds itoong nagkasundo noong buhay pa ang mga ito, no? May valid sale. Binding ang naging kasunduan ninyo. Yung notarization ay hindi po required para sa validity, no? Ang notarization po sa deed of sale ay required for registrability. Ibig sabihin, valid ang sale ninyo, pero kailangan valid ang notarization naman para po mairehistro or mailipat sa inyong pangalan ang titulo ng property. Usapang legal. Kasi sa lahat ng ito, mahalaga po yung consent ng seller. Ayan. Pwede po ninyong, kung halimbawa kayo yung buyer, no? Pwede po ninyong i-demand ang due execution o kaya naman ang execution o recognition ng deed sa isang tamang forma o delivery or transfer, no? Depende po sa status ng title at possession. Kung hindi na kaya ng seller dahil patay na siya, ang estate, no? Ibig sabihin makikipag-coordinate kayo sa mga heirs. Ayun po ang haharap sa obligasyon ng decedent yung namatay na. Subject to settlement rules. Usapang legal. Kasi kailangan po ng register ng duly notarized deed of sale para mailipat yung title ng property. Ayan. Usapang legal. Miss Maricor Angeles, magandang gabi sa'yo. At sabi niya, okay, thank you very much po, Norman Susada. Maraming salamat po sa pagbati. Siyempre pa, Melvin Letrodo at Tatay Nalding, magandang gabi sa inyo. Eto, si Ferdy Viray, good day. Sinagot po ng mother ko yung gasto sa 100 square meters na lupa, hatian sa 3 magkakapatid. Ang tatay ko po ang nagpagawa ng bahay, kami lang ang nakatira for 60 years. Kasama ba yung bahay na pinagawa ng tatay ko kung kami ang bibili ng lupa ng isang kapatid? Usapang legal. Ano po ba ito, sinagot ng mother yung gastos sa lupa, hatian sa magkakapatid. Ang tatay ko po ang nagpagawa ng bahay. Ano po ba yung bentahan po ba ito? Kung bentahan po ito at magkaiba ang may-ari, ito na lang, pero mahirap magkaroon ng magkaiba, iba ang may-ari ng tatay, iba pa may-ari ng nanay. Ano po? So, unless of course exclusive mga properties ito, pero kung ito po ay conjugal assets or conjugal property, yung pong maari pong ibenta yung bahay lang at tapos magre-renta lang kayo doon sa lupa, maari pong ibenta ang lupa kasama ang bahay, maari pong ibenta ang bahay hindi kasama ang lupa. So ano po ba ang naging transaction po ninyo? Maganda pong malinawan, Ginoong Ferdy Viray, kung ano ang nakapaloob sa inyong transaksyon. Usapang legal. Okay, let's go back to our discussion. Kung mapapatunayan ng anak, no, ng estate, ang deed of sale ay post-date, no? Halimbawa po, sabihin na, ay nag-deny na, hindi yung totoo yung dokumentong yan pirmahan bago pa noong patay na ang nanay at tatay ko. Ibig sabihin, in short, peke yan. Ay void po yun. No? Halimbawa, pineke yung deed of sale. Walang nalilipat na title, walang nalilipat na right sa inyo sa pamamagitan ng void or perjured or forged. Forged deed of sale. Usapang legal.
Kung halimbawa po sa sitwasyon na forged lahat, kagaya ng tumawag dito sa atin last time na pineke yung deed of sale. No? Kung lahat po yan ay forged, ay wala pong nalilipat na pagmamayari and therefore, walang silbi yung deed of sale. But ang sabi po ng ating nagpadalang mensahe ay totoo yung pirmahan. No, yung notaryo lang ang may problema, no. So may habol ba ang anak ni seller? Ayan na ngayon ang tanong. Ang tanong, may habol ba ang anak ng seller? Kung ang pinupunto po noong 2026 ay nangyari ang notaryo and therefore void, mali naman po yun, no? Hindi yun sapat in itself because ang late notarization does not automatically void the sale na perfected or totoo namang nangyari na nagkaroon ng bentahan. Usapang Legal. Kung ang pinupunto po noong mga heirs or noong mga anak na ang seller ay ginawa lang after 2025 death at pineke or binakdate, baka po may habol po sila. So yun po ang sagot natin. So ano yung mga pinaka-critical na dapat napatunayan at ayusin bilang ebidensya kung sakasakali na patuloy na maghahabol yung mga anak ng seller? Usapang Legal. Siyempre, kailangan po yung proof of payment. Katibayan na, meron akong pinirmahan ng inyong nanay or tatay na ito, pumirma siya ng acknowledgement receipt. O kaya naman, cheque. Maganda yung cheque kasi malalaman, matitrace ninyo, mayroon kayong ebidensya kagad o kailan nangyari yung pagta-transfer or pagbabayad, no? O kanbawa, bank transfer, acknowledgement receipt, na merong petsa, no, ng 2023 or around the time na buhay pa yung mga magulang ninyo, yung magulang nung nagbenta sa inyo, yung magulang noong naghahabol. Yung possession or turnover, pwede po ninyong i-allege na, tapos namin ng bayad, kami na po ang naka-occupy dyan, pinabakuran na nga po namin Kami na rin po ang nagbabayad ng amilyar. Diba? O kaya meron po kayong independent witness na nagsasabi na hindi lang kakilala ng counsel, no? Na lalo na yung para po magpatunay na, noon pong 2023 po talaga, doon po kami nagpirmahan sa ganitong opisina. Yan. At syempre, yung pwede pong i-compare yung mga signatures, yung mga specimen signatures, handwriting, pwede po yun. At saka yung context ng notarization, bakit nung 2026 lang? Naka-personal appearance ba? But syempre, kung patay na nung 2025, obviously, hindi po naka-appear. Usapang Legal. Yan. So, iba pa po ang ating mga tatalakayin dahil may question pa po dito. Sasagutin po natin yan. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Tatanggap pa rin po ako ng mga questions although may iba pa pong mga questions dito na ating sasagutin. Dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha.
at di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga. Hello, pride for blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno. Pang-legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Si Ma'am Flor B. Fernandez, sabi niya, hindi, yung lupa po hindi sabihanan ko, tinatawag pong rights lang. Pero kami po nagbabayad ng amilyar at may Xerox po kami at original. 47 years na po kami sa lupa. Pwede po bang inotaryo ang mga photocopy? Kasi po naghati-hati kami sa bayad ng amilyar at may habol po ba kami? Ano pong ibig niyo sabihin? Kung halimbawa po ano po bang rights? Pwede po Ma'am Flor B. Fernandez, pwede po ninyong balikan yung previous episode natin kung pwede bang pwede bang magtuloy-tuloy sa pagmamay-ari yung rights. Kasi yung rights po napakalawak na sinasaklaw. Anong karapatan po ang na-acquire ninyo mula doon sa inyong kasunduan? Pangalawa, kung yung
kung yung photocopy, no, pwede bang panotaryohan? Kung photocopy po ng dokumento pero eventually nagpirma po ng original do sa dokumento, no? Halimbawa po itong papel na ito, no, ipa-photocopy ko, ipa-reproduce ko. Pagkatapos yung kakontrata ko dito sa dokumentong ito, no, yung mga signatories dito ay pumirma ng wet ink, ano? Ibig sabihin ay magpipirmahan kami na hindi e-signature, no? Hindi yung may pirma na tapos ipapanotaryo ng original ng photocopy ang signature, hindi po 'yon, no? So depende po, no, kung photocopy lang na may signature na wala pong lawyer or legitimate na notary public na magno-notarize niyan. Now kung ano po yung karapatan na na-acquire ninyo 47 years ago, yun pa rin po ang na-acquire din ninyong karapatan ngayon. Maliban na lamang kung nag-ripen na sa mas mabigat na karapatan like up to ownership ang inyong na-acquire over the years. Usapang Legal! Yun, ang tinatanong naman po kanina ni Maria Mirna Alcazar, magandang gabi po sa inyo. Ang tinatanong naman po ni Valentino Milena Poncia, tanong ko lang po kung yung sulat ng kasunduan na naiwan ng isang nangutang ng medyo malaking halaga ay pwede rin ipanotaryo kahit tinakbuhan niya ang nagpautang sa kanya. Nasa Europe na siya at 17 months at hindi nagpaparamdam, ipanotaryo para just in case na bumalik siya ng Pilipinas ay masingil na rin. Una, hindi po ninyo pwedeng panotaryuhan na wala yung nangutang sa inyo kung nasa Europe na siya. Ngayon, valid pa ba yung halimbawa ay yung inyong kasunduan ng pagpapautang or pangungutang, no? Kailangan po every 5 years, no? Every kahit pa bago maglaps ang 10 years or 6 years. Mas maganda po every year, no? Padalhan po ninyo ng demand letter para just in case pag nakabalik na po siya, no? Kahit pag gaano pa yan katagal na, nananatili pong valid at hindi nag-e-expire, hindi pa nagpe-prescribe yung karapatan ninyo na maningil. Usapang Legal! Ano ba? Si Maya Bell, magandang gabi po sa inyo. Yun pong now, paano naman po kung halimbawa ito yung karapatan ng buyer sa sitwasyon, right to compel, no, na i-document ang transaksyon ng maayos. Ibig sabihin, yun pong mga heirs na ang siyang pipirma sa deed of sale at kayo po ay papasettle ng asset. Medyo mas malaki nga lang po ang inyong magagastos, dahil syempre yun pong estate ay isisettle, no? Maari din po kayo yung court assisted conveyance via estate proceeding, so medyo mahaba-haba po itong proseso at kakailanganan po ninyo ng serbisyo ng abogado. So may habol ba yung heirs? Magkakaroon lang po ng habol yung heirs kung sakasakali po na mapatunayan nila na peke yung pagpirma. Pero kung halimbawa po yung dahil sa notaryo ang issue ay wala naman pong it doesn't make the transaction void. Valid pa rin po yung inyong transaction. Yan. So, yun po ang inyong mga options. Now, meron pong question, kailangan din bang mag-appear sa notary ang mga witnesses sa deed of sale? Yan. Kung halimbawa po ay signed in the presence of, yung mga instrumental witness, signed, hindi sila required by default sa notarial rules para maging valid ang acknowledgement. Dahil ang essential requirement po ay ang personal appearance ng partido. Hindi kailangang personal appearance, no? Generally, noong mga witnesses. However, meron pong mga template na nagsasabi, duly signed by the parties and their witnesses, which implies, no, na nag-appear doon sa sinasabi na mag-a-appear sila in the presence of doon sa notary public. Ibig sabihin pareho silang lahat. Usapang Legal! So again, hindi po mandatory unless nakalagay po doon sa dokumento po ninyo, kasi may mga template na ginagawa yung iba na nagsasabi na silang mga witnesses din ay kasamang nag-appear doon sa notary public. Kasi kung hindi naman totoong nag-appear at hindi yun ang requirement doong dokumento na pinapipirmahan sa inyo,
wala pong epekto yun, o wala pong problema kung hindi mag-appear yung mga witnesses doon sa notary public. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Corina Hizon at Ma'am Eloy sa Hizon. Thank you very much for watching always kahit hindi ko kayo palagi nababate. Attorney, may nakita po ako sa documents ng parents ko. Bakit po dalawa ang notary sa isang dokumento? Ayan. Kasi may mga pagkakataon po, halimbawa, nandito sa Manila yung isang partido. Nando naman sa Naga yung isang partido. So, since magkahiwalay po sila ng lokasyon, pwedeng pirmahan na dun sa Naga halimbawa nung katransaksyon dun sa Naga at notarize na yung acknowledgement doon sa Naga. So, magkakaroon ng dalawang acknowledgement. At yung dito nagpirma sa Manila, ay dito po sa Manila magpipirma ng acknowledgement. At the same time, dito rin po magkakaroon ng notaryo para dun sa acknowledgement ng nagpirma dito sa Maynila. Kaya kailangan po for validity, para ma-ensure na matiyak na walang butas ang notarization ng inyong dokumento. Usapang Legal. Okay, sino pang mga hindi nabate natin? Didit, demand letter pa po ba pwedeng through chat message lang? Yes, pwede po yan. Maganda rin po na maipakita po ninyo na seen o nakita niya o nabasa niya yung inyong demand letter. Yan. Magandang gabi din sa iyo, Jerry Sumagaysay at Eli Galsote dyan sa Bacoor at yung iba pang mga Salvacion Escobar, Joy Garimbao and Ronald Vasquez Rabino at yung iba pang nanonood sa atin. Thank you very much. Meron na po tayong, parang pamilyar ang pangalan nito. Magandang gabi po sa inyo para sa ating Kring Panalo promo. Medyo nag-buffer ako doon. Magandang gabi po sa inyo. Mananalo po kayo ng 500 pesos kung masasagot ninyo ang napakahirap na tanong ko ngayon. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Ang pangalan po nila? Jeremy Chavez po, sa Baras Rizal. Oo, parang natatandaan ko, nanalo na din kayo dati ng way back. Nanalo na din kayo sa ating Malakas promo. Ano po? Sa ating Dos Compañeros at sa Usapang Legal. Ano? Nanalo na kayo ng medyo matagal na. Oo. So, natin, regular listener natin si Cherry May Chavez ng Baras Rizal. Ang napakahirap ko pong tanong. Yan. Ang napakahirap ko pong tanong. Ano po ang kaunahon ng radyo sa Pilipinas na magsa-celebrate na ng 87th anniversary this July 15? DZRH. Okay, thank you very much pa. Huwag niyo pong ibababa ang inyong telepono at manghihingi pa ng detalye si Don Billionaire sa inyong pagpapadala ng inyong milyones. Usapang Legal. Ang bilis naman ng oras, hindi pa ako tapos magsagot ng mga questions ninyo di ba? Okay, ito na lang, pasensya na kayo ha, Miss Cheska, saglit lang. Yung anak niya na Seaman, yung anak na sa Seaman, mga anak ang asawa niya ngayong July, paano kaya magamit ang apelido? Di ipagamit po ninyo pag pinarehistro ninyo, magkailangan lang po ninyo ng affidavit mula sa inyong anak, duly executed, consularized, o kaya naman ay apostilled, para po ipadala dito, para pag nagparehistro po kayo ng bata, ng baby, ay magamit na rin ang apelido at diretso na sa tatay ang apelido ng bata. Usapang Legal. Hindi ko po nasagot ang iba pang mga questions, pero sasagutin ko po yan on Thursday dahil lupa-related pa rin po ang ating talakayan. Nakasama ko po sa kabilang side si Jeric Barreto and of course si Don Billionario na ilang bilyon pa lang ang assets mo? 1 bilyon? Pahingi naman ang kalahati. Ako pa ang panyaran ng bayan. Happy birthday sa iyo, Renny Abinales. At syempre pa yung iba pang nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Happy birthday po sa inyo. Ako pa ang panyaran ng bayan. Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na